Pasok na sa semifinals itong Barangay Ginebra kontra dito sa San Miguel Beer pagkatapos nitong napakagandang laban nila kontra Fiber Xers. Nakita natin yung buzzer beater nitong si Stephen Holt kung saan sabi nga nila ay one game na dapat yun para dito sa Fiber Xers. Panalo na sana ang Converge kung hindi lang dun sa foul nitong si Alex Stockton na nagbigay ng 3 free throws dito kay Jeremiah Gray. At yan ang dahilan ayon doon sa mga reports kung bakit itong si Stockton ay ite-trade na nitong Converge. Malamang daw dito sa Titan Ultra. Ayon doon sa report ni Snow, Joshua Monson for Alex Stockton yung trade na napipin na malamang mangyari. At gusto rin daw sana ng Converge na isama ito si Calvin Abueva. Pero sa ngayon mukhang hindi para pumapayag ang Titan Ultra na isama si Abueva. Itong si Alex Stockton, bago pa man itong foul niya kay Jeremiah Gray, ay nagkaroon na ng mga balita na ito ite-trade na dahil hindi raw consistent yung laro niya. At itong nangyari sa finals yan siguro o dito sa quarterfinals, iyan yung magpapabilis doon sa trade na gagawin dito kay Alex Stockton. Hindi na talaga doon nagustuhan ng management yung inconsistent plays nito at yung ginawa niya na pag-foul dito kay Jeremiah Gray na nagdala doon sa game sa overtime. Yan daw talaga yung tinatawag na last straw. Kaya mukhang malamang mangyayari nga itong si Stockton na iti-trade na dito sa Titan Ultra. Sa ngayon kasi, ito si Alex Stockton ayon doon sa mga reports ay malamang gusto rin makuha ng Titan Ultra dahil sa pakiramdam ng Titan Ultra, ito naman si Joshua Monson ang hindi na fit sa kanila. So mukhang nababagay talaga yung trade na yan, parehong makikinabang yung nabanggit ng mga teams. Kaya nga ito ngayon yung balita na si Stockton talaga ay mawawala na dito sa Converge Fiber Xers at baka as soon as next conference ay malilipat na siya dito sa Titan Ultra. At sabi nga nila, mukhang ito yung trade na to ay mabilis na maaprubahan ng committee ng PBA. Nagsorry itong si Alex Stockton. Kanyang foul dito kay Jeremiah Gray. Sinabi niya na unfortunate daw yon at gusto sana niya talang na i-challenge ito. Pero ang nangyari nga ay inabot niya ng foul. Sabi nga nung iba, mali talaga yung ginawa ni Stockton dahil ang instructions ni Delta Pineda at ng coaching staff, i-foul ang Ginebra bago mag-attempt ng 3-point shot. Ang nangyari, nakatira na ito si Jeremiah Gray noong final ni Stockton. Kaya mukhang yan nga naging sitwasyon ngayon. At alam na natin yung nangyari. Nag-overtime at nanalo Ginebra sa pamamagitan ng buzzer beater nitong si Stephen Holt. Kaya nga ngayon, itong si Stockton, gaya nung nabanggit natin, ang balita ay ite-trade na. Pero baka hindi dyan matigil yung mga pagbalasa na mangyayari dito sa Converge Fiber Xers. Sa panig naman ng Ginebra, posible na baka magpalakas pa sila ng roster. Lalo na at nabalitaan nga ninyo siyempre doon sa game na ito si Jason David ay nagkaroon ng dislocated shoulder at baka hindi makapaglaro sa serye kontra sa San Miguel. Kaya malamang kukuha pa ng additional player itong Barangay Ginebra para mapalakas yung kanilang rotation. Dahil sa ngayon, kung hindi makapaglalaro si Jason David, medyo mababaw talaga yung bench nila. At alam naman natin yan ang strength ng San Miguel Beermen. Kaya sa ngayon mukhang itong Barangay Ginebra nagpe-prepare na para dito sa kanilang laban sa San Miguel. At syempre, kung ikaw naman itong si Coach Team ko, gusto mo bigyan muna ng konting pahinga itong mga players mo dahil grabe overtime yung laban nyo kontra dito sa San Miguel sa Converge pagkatapos San Miguel pahaharapin. Kaya kinakailangan siguro magpahinga muna Ginebra at pag-isipan nga kung makakakuha pa sila ng isang player na pwede muna pumalit dito sa pwesto nitong si Jason David dahil nga ito nagkaroon ng injury. Pansamantala maganda ang pinakita talaga nitong Ginebra at nagpakita sila ng tinatawag na championship composure kumpara dito sa Fiber Xers. Medyo costly talaga yung nangyari dito sa Converge at sinabi naman ni Delta Pineda na parang learning experience to. Sa ngayon naman itong San Miguel Beer, ang balita natin ay baka kumuha pa ng isang free agent na may dadagdag dito sa lineup nila at kabilang na dyan itong si Justin Chua, ang 6'6 center na naglaro sa Gilas, Pilipinas sa Southeast Asian Games. Si Chua isa daw sa mga pinag-iinteresang makuha ng San Miguel. Magkaroon sila ng mas malalim pa na bench. 10-game winning streak na ang San Miguel Beermen at mukhang ito na talaga yung tinatawag natin na paghahandaan nila, yung pagkuha sa mga iba pang players na makatutulong para dito sa matinding inaasahan ng laban kontra sa Barangay Ginebra. Siyempre, pag Ginebra kalaban mo, alam natin na magiging matinding labanan dyan. At gusto ni Coach Leo Austria na makumpleto yung kanyang roster at magkaroon ng mas maraming mga players na magagamit pa. At mukhang base nga dito sa kanila na pag-uusapan, ito raw si Justin Chua bilang isang free agent. Yan ang gustong makuha ngayon ng San Miguel Beermen.
Kapag ito'y natuloy, sa tingin ko pwedeng-pwede talaga na magkaroon ng tinatawag na mas malakas na front court ng Beermen. Siyempre, ididiin na ng San Miguel yung advantage nila sa front court, lalo na kung ito si Jason David ay hindi makapaglaro para dito sa Barangay Ginebra. Kaya naman nasisiguro natin na itong SMB ay gagawin talaga ang lahat para matiyak na sila ay makakapasok sa finals. Siyempre, kung ang labanan ay San Miguel versus Ginebra, medyo magiging matindi talaga yan. At alam naman natin, kung ikaw si Coach Leo Austria, na yung panalo ninyo sa eliminations nung ginanap sa Bahrain, ay 2 points lang yung lamang nila. Kaya kinakailangan talagang maging matindi yung matchup. Kaya nga ngayon, itong San Miguel Beermen, nasisiguro natin na kung kukunin niya si Justin Chua, magiging isa tong major move para mas maging matindi pa yung kanilang roster. At alam naman natin na yan talaga ang pinaplano ngayon ng San Miguel. Kaya itong San Miguel Beer, asahan natin magpe-prepare yan ng mabuti para dito sa laban sa Ginebra. At ang huli natin balita ngayon, ito namang Reynor Shine Elasto Painters, kinakailangan mag-regroup sila. Grabe yung tambak na inabot nila kontra dito sa Meralco. Umabot ng 35 points yung lamang ng Meralco. Kaya nagkaroon ng winner take all dito nagaganapin sa linggo. Kaya nga ngayon, kung ikaw ang Reynor Shine Elasto Painters, kinakailangan magkaroon ka ng magandang start. Hindi na pwede yung nangyari dun sa laban sa Meralco, first quarter pa lang, 20 na lamang. Tandaan natin, winner take all ito at twice to win advantage ang Reynor Shine Elasto Painters. Kung hindi mag-iingat itong ROS, ang mangyayari sa kanila parang itong sa Converge. Twice to beat kontra Ginebra pero natalo at na-eliminate. Kaya kung ikaw si Coach Sheng Giao, kailangan maunang-unang magkaroon ka ng solid na starting five. Maganda siguro ilagay na dyan si Adrian Nocum para sigurado na meron na silang scorer na pupuntahan ka agad-agad. At in fairness, maganda yung depensa na pinakita nitong si Luis Villegas. Kaya pwede rin niyang magamit nitong si Coach Sheng Giao. Sa panig naman ng Meralco Boss, kinakailangan ulitin nila yung maganda nilang depensa at mga plays dito noong unang laro. Nakita natin kung paano nag-orchestrate ng maganda itong si Aaron Black para dito sa backcourt ng Meralco. At higit dyan yung depensa nila. Hindi makatira ang rain or shine first quarter pa lang at kailangan na yung ulitin nitong Meralco. Kung ikaw naman itong si Coach Luigi Trillo, kailangan umasasa ka na yung magiging depensa ng rain or shine dito sa game nila kontra sa Meralco ay mag-iiba yan syempre dahil winner take all na to. Kaya kailangan makakuha sila ng contribution sa iba't ibang players. Ang maganda dun sa panalo ng Meralco kontra dito sa Rain or Shine, ang dami nilang nakuha contributions sa iba't ibang mga players katulad ni Chris Newsome, si CJ Cancino, si Cliff Hodge. Nag-take advantage in particular ito si Cliff Hodge dun sa post-up game niya kontra dito sa mga big men ng ROS. So yan dapat yung isa pang area na kinakailangan mag-adjust itong si Coach Sheng Giao. Lalo na at alam naman natin ang gagawin ng Meralco. Binabati natin yung ating mga taga-subaybay na sila Joshua Giray, Espejo at Rosales family, si Jonel Alagon, at pinabati din natin si Dexter Domer, si Ronald Berbosidad, si Donel Santiago, si Katsakino Dukusin, si Malyari Mascarinas, pinabati din natin si Jose Pineda, pati na rin itong si Monde Guzman, si Dexter Domer, si Edwin Carmona Jr., Anthony Alon, Michael D. at iba pa.